The first one that receives you in this life is your mother. Yes. Kasi nasa tiyan ka ng nanay mo. So ang una daw tumanggap sa atin, sa buhay dito sa lupa, nanay. Kaya nga may mga anak na magaganda ang kanilang ginagawa sa nila. Siguro alam nila kung gaano kabigat ang maging nanay. Amen. So ang unang-unang tumanggap sa atin, nanay. Andiyan ka sa tiyan ng nanay mo. No one can touch you. Walang makahipo sa iyo. Because you're conceived. So, sinong hihipo sa iyo? Nasa loob ka ng tiyan. And she bears you under her heart. And she is the first to know you. Ang nanay. Ang unang nakakakilala sa atin. Nakilala. And the first to in this life to hold you. Nanay. Ang unang nakayakap sa atin. Then, when you're born, she is one of the first hands that touch you and wipe back the tears out of your eyes. She is the first one to pat you and to love you. Nanay. Kaya nga ang daming sakripisyo ng sa mga anak. Amen. And to coup over you in this life is your mother. How I think that there is not enough honor that we could give the mother. Walang sapat na paggalang o sa isang katulad ng isang ina. Kulang. Kasi ang buhay natin kung tutusin, alam nyo ba kung masama ang nanay mo? Nilason ka na para wala siyang pabigat sa iyo. Tama? May mga ganong magulang, ina-abort ang anak para hindi siya pabigat. Pero kung ang nanay, pinalaki ka, pinag-aral ka, dakilang nanay yun. Amen. Kaya mapalad ka kung naranasan mo na lumaki, natutong bumasa, dahil may nanay ka na nag-alaga sa iyo. Okay, hindi po lahat ng nanay ay kaya niyang magpaaral dahil sa kahirapan. Pero may mga nanay na kahit anong hirap, talagang iginagapang ang anak. Kaya sabi ng propeta, dakila ang mga nanay. Sabi rito, mother is first with a child and she is a great responsibility. Yes. Napakalaki po ng responsibilidad ng isang ina. At maging ako, nakikita ko po sa mga anak ko kung paano pinalaki ang mga batang ito. At nakita nyo, na nakasalalay sa nanay ang karakter ng mga anak. Kapag ka ang isang nanay, matuwid na nanay, totoong nanay, binabantayan po ng nanay ang karakter ng anak. Nalalaki silang matuwid. Kaya nakita ko po yun dito sa akin. Kasi kung ako lang po ang hanggang dito lang ako sa pulpito. Pero iba ang nanay. Talagang nag-uusap sila lagi yung tatlo. Yung pagkukorek. Kasi kung ang nanay pabaya, lalaki po yan na hindi matuwid o hindi maganda ang karakter. So nakasalalay ang karakter ng isang anak sa kanyang nanay. Kaya tayong mga nanay, kung gusto nyong maging matuwid ang inyong mga anak, nasa kamay nyo yan. Hello? Nasa kamay ng nanay, kung ang mga anak gusto niya itong maitama, gagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa para matuwid ang bata. Amen. Mother is first with a child and she is a great responsibility of what the child will be. Ayun. So nakasalalay sa kamay ng nanay ang kinabukasan ng anak para siya maging mabuting anak. Amen. Will be based upon the way that mother starts that child on the path that it must travel.
So ang lalakbayin ng anak para sa isang matuwid na buhay, nakasalalay po yan sa ina. Kaya mapalad yung mga anak na ang patnubay ng nanay nandyan, naging maayos ang kanilang mga ugali. So nakasalalay po yan sa nanay. Nais mong maiayos ang anak mo, ang karakter niyan, ikaw, ang gagawa niyan, nanay. Naalala niyo yung propeta, si Wesley? Alam niyo ba kung ilan ang anak ng nanay niyang propetang Wesley? 16. Sino dito ang may anak na 16? Meron? 16. Anak mo? No, nakikita ko. 16. 16. Pero lahat ng mga anak ni Wesley, puro matitino. Bakit? Kasi ang nanay ni Propetang Wesley, araw-gabi nakaluhod sa Diyos. Lagi niyang kinakausap ang Diyos, Lord, ang mga anak ko. Kasi sa dami nila, mahirapan siya. Kaya ang ginawa ng nanay ni Wesley, sa gabi at sa araw, nakikiusap siya kay Lord, Lord, mahabag ka sa aking mga anak. Yan po ang nanay. Laging nakaluhod yan. Ipinapanalangin niya sa Diyos na ang kanyang mga anak maging maayos. So, hindi namalayan ng nanay nila. Bukod kay Wesley na prophet, may mga anak kasing ginamit ng Diyos. So, kapag pala matuwid ang nanay, nagbubunga ito ng maganda. Nagiging lingkod ng Diyos ang mga anak. Sabi niya, and I think that's why mothers has a special little touch. Meron po siyang kwento rito. Dalawa lang po itong ano ko. Si Moses. Alam natin si Moses ay lumaki sa kaharian. At sa kwento, dahil papatayin lahat ng mga bata ng Israel. Kapag anak ka ng Israel, ang utos ng hari, patayin. Pero si Moses po ang nanay niya. Tingnan niyo siya ang nanay niya. Hindi ko nababasahin kasi. Itinago ang nanay niya si Moses, gumawa ng isang parang basket na hindi papasukin ng tubig. Doon niya pinahiga si Moses para hindi maputulan ng ulo. At yung ilog na yon na pinag-anuran kay Moses, napakaraming buhaya. Na kung hindi gagabayan ng Diyos yung sanggol, kakainin ng buhaya yun. Maliit lang naman yung basket. Pero dahil yung nanay niya, alam ng nanay niya na yung isinilang niyang anak, meron itong responsibilidad sa Diyos. Kaya iningatan ng Diyos si Moses. At nung ito'y nakita ng anak ng hari, ng paraon, nagustuhan niya kasi gwapo si Moses. Parang, kinuha ng prinsesa, inalagaan, pinalaki. At bago lumaki si Moses, naghanap siya ng mag-aalaga. At ang nakursunadahang ng prinsesang mag-alaga, yung nanay ni Moses. Bakit? Kasi kilala din ng prinsesang ito ang pagkatao ng nanay. Pero hindi niya alam na yun ang nanay ni Moses. Pero yun ang kinuha ng prinsesa kasi kilala ng prinsesa kung anong klaseng tao ang nanay ni Moses. So hindi alam
Moses hanggang sa lumaki si Moses, hindi niya alam na iyon ang tunay niyang nanay, yung nag-aalaga sa kanya. Nakita niyo? So makikita niyo, ang pagtiwala ng prinsesa sa nanay ni Moses, kasi kilala niya na isang matuwid na babae yung mag-aalaga sa kinikilala niyang anak-anakan niya. So yun po ang So hanggang sa si Moses ay lumaki. Maayos ang ugali. Isa siyang kinilala sa buong Ehipto na isang lalaking hindi lamang matapang kundi may prinsipyo. Tama ang karakter. Bakit? Sapagkat ang nag-alaga sa kanya, tao ng Diyos. Napakahalaga po ng pagpapalaki ng anak kung ikaw ay tao ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang ituturo mo lagi, pinalaki niya si Moses. Ano sabi ng nanay? Moses, may plano sa iyo ang Diyos. Ano yon? Sabi niya. Ikaw ang gagamitin niyang magliligtas sa Israel. So nagtataka si Moses. Sabi nito, anak ako ng paraon. Anak ako dito ng hari. Pagkatapos ako ang magliligtas dito sa mga alipin. So lumaki si Moses. Tinanim ng nanay sa isipan ni Moses, meron kang gagawin sa mga tao na niya. So yan po ang dapat sa nanay na itinatanim niya sa kanyang anak na lalaki ang anak niya, merong nakabaon sa kanyang isipan, sa puso na merong plano ang Diyos sa iyo, ikaw ay gagamitin ng Diyos. Iyan pong itinatanim dapat dating mga magulang sa anak natin na merong plano ang Diyos, gamitin ka. Hindi yung anak mo naka-standby. Kung dapat nating makita, may plan. Bakit ka tinawag ng Diyos? Walang plano ang Diyos sa iyo? Meron. At hindi lamang ikaw, kundi ang buong pamilya mo. Ang plano ng Diyos, iligtas. Amen. So, matindi po ang nangyari kay Moses hanggang sa nung makita na ito ni Moses na siya pala, totoo, sinasabi ng kanyang ina. Nakilala niya ang nanay niya. Hindi pala yung anak ng hari, kundi isang Israel. Kaya nung malaman niya ito, hinubad niya yung kanyang damit. Nakiisa siya doon sa mga Israelita. So nakita niyo ba? Kapag ka nalaman mo na ikaw pala lingkod ng Diyos, ang kasama mo puro lingkod ng Diyos. Pero hindi sanlibutan. Kasi maraming Kristiyano, pagkagaling sa church, ang kasama niya, Kristiyano. Pero pag uwi, taga-sanlibutan na ang kanyang kasama. O ganyan ang Kristiyano. Amen. Okay. Pangalawa, marami po kasi ito, kaya lang, ay lumampas tayo doon sa, may programa po. Ito. I believe it was Abraham Lincoln. Sino po to si Abraham? Naging pangulo po ito ng Amerika. Anong klaseng buhay meron? I believe it was Abraham Lincoln who once made a statement like this. Now I'm neither Democrat or Republican. Sa Amerika po, dalawa lang ang. Dito lang sa atin ang napakarami partido. Amerika, dalawa lang yan. Democrat o Republican. Pero ano sabi niya? I am a Christian, hindi Republican o Democrat. For I think one side could not say anything against the other side. It's all corruption. Sa politika, corruption. Okay? So hindi tayo dapat nagsaside. Kasi tingnan niyo sa Pilipinas. Pag ikaw ay Duterte, kalaban ka ng Marcos. So, hindi tinitingnan dito sa atin yung katwiran.
Ang tinitingnan ditong kakampihan niya, yung kasama niya. Kaya sabi nila, Abraham, hindi ako ganun. Basta ako Kristiyano. Tapos, nakita niyo sa atin, subukan mo maging Duterte. Kalabang ka ng Marcos. At subukan mo rin maging Marcos, kalabang ka rin ng Duterte. Bakit? Politika yan. Sabi rito, but Abraham Lincoln, to my thoughts, was one of the greatest presidents in this United States ever had, including Washington. So dalawang pangulong nabanggit dito ni Propeta, Abraham Lincoln at Washington. So, ito lang ang mga nakilala ko na pinakadakilang mga presidente sa buong Estados Unidos. For Abraham Lincoln had a bad start. So si Abraham Lincoln, meron ang pasimula niya. Hindi maganda. He was poor. So siya'y mahirap. He had no background as far as education. Walang pinag-aralan. Pero naging Pangulo. Pero katulad ko rin ito. Or some great something or money. Or something that could have helped him. Like Washington did. So si Washington nag-aral. Washington was a college graduate. Kumpara kay Abraham Lincoln, si Abraham Lincoln walang aral. And he was a smart man. Si Washington po ito. A great man to begin with. But Lincoln was raised in a little log cabin. Parang si Peter Branham. Sa isang maliit na barong-barong din lang. Under the great grounds of Kentucky. And with no floor in the little old cabin. Walang sahig. Yung kanyang sinilang. Which sits as a memorial here at Louisville now. But, being the great man that he was and had to learn to write upon the ground that he plowed to plant the corn. Farmer pa siya. But I might pass this on to the young people. Do you know Abraham Lincoln never owned a book in his life? Hindi po siya nagkaroon ng mga until he was after 21 years. So nakahawak ng libro si Abraham Lincoln pag sapit niya ng 21 years old. So mula isang taon hanggang 21, wala siyang nahawakan libro. Noong 21 na siya, nagkaroon din siya ng libro. Anong libro yan, Pastor? But the Bible and the Fox's Book of the Martyrs. So dalawa lang ang naging aklat niya. Biblia at yung Fox's Book of the Martyrs. Mga heroes. Siguro binabasa niya yung mga bayani sa kanilang lugar, panahon. At Biblia, iyon lang ang libro niya. See, what you read molds the character that you are. Kung ano pala yung binabasa natin, iyon ang nagmumold sa karakter natin. Ang Biblia po, lahat ng karakter nandyan. Itinuturo ng Biblia kung paano maging maayos, matuwid na tao. At ito ang laging binabasa ni Abraham. Tayo, anong binabasa natin? Kaya sa mga tahanan, hindi maayos ang karakter ng mga anak sapagkat wala silang alam sa salita ng Diyos. Ito dapat ang itinuturo sa mga anak, salita ng Diyos. At kapag meron kang panahon, pinapayuhan mo ang mga anak mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero anong sinasabi ng ilang magulang sa mga anak? Hindi naman nakabase sa Bible ang sinasabi ng mga magulang na ito. Paano magiging matuwid ang mga anak?
So yung, sabi niya, what you read molds the character that you are. Kaya kung ang Bible ang binabasa mo, ikukorek ka niyan. No wonder we got a bunch of neurotics today. Reading old fictions, magazines, and vulgar and nonsense is placed upon our newsstands. He owned the Bible and the fastest book of the martyrs. Look what it made him. So na-mold ang karakter. Kaya nga siya ay binuto ng mga tao. Dahil maganda ang karakter ni Abraham Lincoln. Nang nag-mold sa kanya, salita ng Diyos, at yung nagpalaki sa kanya, ang nanay niya. Amen. Oh. Hanggang dito lang muna ako. I-program tayo. Muna. Tuloy ko ito. But in the face of all that, one day he made a statement like this. He said, if there could be any good thing found in me, kung meron mang mabuting bagay na makikita nyo sa akin, it's because of a godly mother. Kaya nyo na ako nakita ang mabuting tao hanggang sa ako'y maging Pangulo sapagkat, sabi niya, ang dahilan nito ay ang nanay ko makadiyos. Nakikita niyo po ba ang nagiging bunga? Mga anak, kapag ka ang nanay niya makadiyos, ang karakter ng mga bata maayos. So, pag ang karakter ng anak hindi maayos, huwag mong isisihan kung kanino. Isisi mo yan sa sarili mo, bakit ganyan ang ugali ng mga anak mo? Dahil kung matinong nanay, sino ang sisisihin mo yan? Sino ang sisihin natin? Bakit barumbado ang anak ko? Bakit lasinggero ang mga anak ko? Bakit sugarol ang anak ko? Ikaw ang dapat sisihin yan. Dahil kung matino ka, pinalaki mo sana ang mga anak ko sa salita ng Diyos. Ganun lang kasimple ito. Kaya nga doon sa pangangaral ko sa bukid, dalhin niyo ang mga anak niyo. Kung nais niyo na mga anak niyo maging kapakip-kinabang, dahil pag hindi niyo yan dinala sa Diyos, darating ang araw, hahawak ng baril yan, manghuhold up yan. Yan pong mangyayari. Magiging adik yan. Pero kung dalhin mo yan sa salita ng Diyos, magkakaroon niya ng takot sa Diyos. Sabi niyo, if there could be any good thing found in me, it's because of a godly mother that reared him to serve the Lord. So lingkod ng Diyos yung nanay niya. Hello? Nakita niyo ba kung bakit matino si Abraham Lincoln? Yung nanay. Tinuruan siya. Itong basahin mo anak, Bible. Itong basahin mo anak, yung mga martir. Tayo anong pinababasa natin sa mga anak natin? Kahit na. Pero ang mahalaga, yung nanay, tinuturuan ang anak ng salita ng Diyos. At iyan ang nagiging bunga kapag ang isang nanay, tinuturuan niya ng salita ng Diyos. Hello? You see, a child listens to its mother. Yes. Kapag maganda ang ating relasyon sa mga anak, makikinig yan. Tama, mali. Pero bakit may mga anak na hindi nakikinig? Kasi mali yung relasyon nila, hindi maganda. Paano makikinig yan? Ngayon, paano mapapaganda ang relasyon? Kung ang isang nanay, merong ano sa Panginoon. Dahil ang ituturo ng nanay lagi puro maganda. Amen? Kaya nga sa amin dito, ayan, si Angel, na rin, ibig. Ay, oh. Ang itinuturo namin, alam niya na. Decision niya kung ano man yun.
Amen. Basta kaming magulang, ay turo. Kasi once na nag-asawa ang anak mo, hindi kalooban ng Diyos, pagdudusa yan. Sasuffer yan. Kaya dapat ituro sa mga anak ang tama. Paano magiging tama? Itulay mo sa salita ng Diyos. Hello? Kasi hindi natin pwede lawan ng anak natin. Anong gusto nila? Pero kung naturuan mo yan at sumusunod sa iyo yan, kasi sabi rito, ang anak, makikinig sa magulang yan. Sa nanay, lalo sa nanay. Ganda relasyon. Kasi parang magkakaibigan. Sabi niya, you see a child listens to his mother. Some little touch about that mother that a child will listen to. When it's hard, it will go to the mother for consolation before it will go to the father. Oh. Pag mayroong problema ang anak, ang unang pupuntahan ng sabi ng propeta, nanay. Eh, ba't ikaw, pastor, hindi ka pinupunta una? Kasi ako. Eh ako, ano ako? Hello, masyado akong disiplinaryan. Ang nanay, kasi sila level. So ang una daw pinupunta ng anak, nanay. Why? Because he was first with it. You know? And there's some gift that God gives a mother to be that way. I mean, a real mother. Now I believe that mothers are honorable and godly. Hello? Ayan. So pag-uwi po natin sa ating mga tahanan, kayong mga nanay, simulan nyo na. Nasa inyong kamay ang pagiging mabuting anak nila sa atin. At yan po ang ginawa namin dito. Kaya mga anak namin, nakikinig sila. Amen. Last. But I believe such as Mother Days like this is a racket. Make a lot of money out of flowers and things. So ngayon, ang Mother's Day ngayon, racket na raw. Dilensya. Hello? Magbibenta ng mga bulaklak, kumikita ang tao pag Mother's Day. Pero ano ba ang Mother's Day? But Mother's Day should be every day. Ano raw ang Mother's Day? Yearly. Every day. Kayong mga anak, mahalin nyo ang nanay nyo. Every day, hindi yearly. Eh yung iba, nung buhay pa ang nanay, walang pakialam. Nung namatay, nagpadala ng bulaklak. Mahal ko ang nanay ko. Ito. Alayan ko ng bulaklak. Saan ang pagmamahal mo dyan? Dapat kung mahal mo yan, sa pasimula pa, minamahal mo na. Amen. So ngayon ang Mother's Day, is a racket. Make a lot of money out of flowers and things. But Mother's Day should be every day. As to send her a bunch of flowers on Mother's Day, but to love her. Anong dapat gawin ng anak? Mahalin ang ina. And care for her 365 days and nights. Ibig sabihin, every day mahalin yung nanay. Through the year. But of course, the commercial world has a great hold in things like this. And it depreciates. Ano sabi ng propeta? Mother's Day must be every day. O kayong mga anak, minahal nyo ba ang nanay nyo? Puro sarili. Dapat iparamdam nyo sa nanay nyo, mahal nyo nanay nyo. Dahil may araw, magiging nanay din kayo. Magiging tatay din kayo. Kung anong ginawa mo sa nanay mo, yun din ang mangyayari sa iyo. Gagawin din yan ng mga anak. Hello? God bless.
Oh, breakdown muna.